Yun, what's up KG? At welcome back sa ating channel. So, pang 48 days na ng ating codex. Pero bago yun, meron akong dalawang malupit na balita na ibabalita sa inyo. Bumagsak yung Bitcoin, no? So, may mga nakikita tayong mga reason kung bakit siya bumagsak. Pero tungkol ito doon sa SEC ng US kung saan dinelay nila yung pagtotokenize ng mga assets ng mga stock market, no? So hindi na parang na-delay yung approval nila para dun sa mga tokenized asset na yon. At yung isa naman ay tungkol sa quantum computing. So na-content ko na yung dati, gumawa tayo ng content about doon. So ito na yung mga threats na pwede nga mangyari dito sa Bitcoin sa crypto space, no? So punta muna natin yung ating unang-unang balita dito. So sinearch ko na yon para hindi ko mawala yung no? So, dito muna tayo sa SEC delayed crypto. Yan, so ito yung trending ngayon dito pagdating sa sa crypto space. So, sabi dito ni Vulturi, one SEC decisions wipe out 42 billion from crypto. Grabe. 42 billion. No? Magkaroon ka lang siguro kahit yung $2 billion, buhay na yung mo, no? Pinakaninuno mo, no? 42 billion from crypto. The SEC just delayed its plan to allow crypto versions of US stocks on regulated exchanges. And the crypto market start dumping on the news. Bitcoin is down 2.14%, wiping out 33.8 billion from its market cap. Ethereum is down 3.4%, wiping out 8.5 billion. 320 million in longs were liquidated in just 60 minutes. Sa loob lang ng isang oras, 320 million ang na-liquidate, no? This decision is huge because if the SEC allows this, it would have opened the door for trillions in traditional equity exposed to flow into crypto. So, nagkaroon kasi naging hindi maganda ng market pagdating doon sa news na 'yon, no? Ang mangyayari kasi dito, ito tokenize na ng meron proposal na ito tokenize yung mga US stocks. Kunyari, meron kang Tesla. Tapos ito tokenize yung stocks niya para makapag-participate yung mga nasa decentralized finance o yung mga nasa crypto, no? So ibig sabihin, pwedeng-pwede na sana tayong bumili ng mga tokenized stocks ng crypto yung mga real world asset, no, kagaya nung sa Tesla. Pero dahil na-delay yung decision na yun, syempre medyo matagal pa talaga to, mahirap talaga to ma-approve, lalo na yung argumento kasi dito sa pagpo-produce kasi noon, ewan ko lang doon sa mga yung doon sa ganung klase ng siguro may comparison doon sa mga stable coins. So, sa institution itself, yung talagang real world, yung mga bangko talaga mismo, physical banks. So, bago sila ma-approve para magbigay ng mga services, ganyan, so taon yun bago sila ma-approve. Then, sa pagdating sa mga exchanges or sa crypto is madali lang sila makapagbigay ng mga yields or mga services na attractive para sa mga customer, no? So, magkakaroon talaga ng competition doon. Win-win siya dahil yung TradeFi, mamimit na niya yung mga DeFi, ng mga protocol. So yung mga traditional finance at itong sa atin na nasa crypto ay magmi-meet up na. So meron tayong common ground na nga lang. Isa rin naman dito, so hindi naman siya talaga bullish kung tutusin. Kasi tingnan nyo, ano na mangyayari doon sa mga altcoin, lalo yung mga meme coin na nandito sa crypto space. Ano pang mas pipiliin nyo ba na bumili ng mga meme coin or kahit hindi meme coin, kahit yung mga magaganda ngayon, Axie Infinity, kaysa doon sa mga real world na asset o tokenized na stocks? 'Di ba? Actually ako bilang isang average bilang isang average na nag-iinvest, nag-iipon, no? Bilang isang average person, hirap talagang makapasok pagdating sa mga stocks. Mahirap talaga siya makapasok kasi ang dami mo, kailangan may broker ka, may ka, no? Pero once na tinokenize na yung mga stocks na, lalo na kung token sa US,
token sa US, mga stocks sa US, syempre mas attractive yun sa mga kagaya ko. Ewan ko lang sa inyo ha, lalo na kung nasa crypto kayo, lahat tayo, nasa crypto tayo, syempre mas gusto, yung lalo na yung mga beginners, doon tayo mas nabubulag, no? Sabihin na natin sa crypto, pwede nga mag 10x, 20x overnight yung pera mo, pero yung risk kasi na tinitignan, yun muna ang una yung dapat mapag alamin, no? So, kung ako papipiliin, mas gusto ko na mag-invest sa Nasdaq, sa Tesla, 'di ba? Doon sa mga ganong klase ng mga stocks. Kaysa mag-i-invest ako dito sa ano kasi dito pili lang naman ang ano nag-decide ako nung last cycle, ang dami kong choices pagdating sa mga pwedeng investan. Kasi lahat promising naman talaga, sobra talaga pagka nag-research ka, parang ang perfect na, no? Pero syempre, habang tumatagal, hindi kasi tayo pwede mag-stick doon sa dating idea na yon. Meron tayong natutunan doon sa last cycle natin na which is i-apply naman natin ngayon sa cycle na to. Ano yung mga hindi na bago sa akin sa pananaw ko? Bitcoin, syempre number 1 yan. So mas naging strong ang ano ko sa Bitcoin. Although, syempre hindi siya ganun ka-attractive sa akin doon dahil hindi naman siya lumilipad talaga ng kagaya ng mga meme coin or saka ng mga altcoin na talagang times 20, times 100. So ang Bitcoin kasi lalo ngayon, so from 20,000 na low para naging times 6 lang siya. So sa average ko kasi is 21,000 to 23,000. No? Pero hindi ko naman siya nabenta doon sa times 6 eh. So, nasa times 4 lang ata ako nakapagbenta. Nagbenta pa ako sa 56K eh. Doon lumipad yun. No? So, iba-iba. Iba-iba talaga yung ano. Hindi mo talaga mata-timing, hindi mo masasabi. Pero, sa history at sa fundamentals at pagdating sa adoption, Bitcoin. No? So, mas strong na yung stand ko ngayon sa Bitcoin. Unlike dati. So, doon ako natauhan na Bitcoin talaga. And also, Ethereum, although hindi siya nag-all-time high, ganyan. Pero yung use case kasi ng Ethereum, pagdating sa fundamental, yung, wag mo na tingnan yung niya, para naging exemption ko lang siya dahil lang dun sa kanyang fundamentals, sa kanyang use case. So, Ethereum ako. And also XRP. So, XRP army din ako. Naku, dyan talaga ako. Yan talagang unang crypto na binili ko talagang lahat. Bonuses ko, extra kong pera, nilagay ko dyan. Nag-average ako ng pinakamaliit na, siguro ang average na bili ko sa aking XRP ay 28 pesos, 26 pesos. Ubus kong ubus, talagang all-in dati sa XRP. No? Kasi yan ang pinakauna kong token talaga. Nabawi ko yung pinakamahal kong benta kasi nakapagbenta ako na. Nakabili ako dati ng parang 50 pesos to 80 pesos, no? Pero nabawi ko naman 'yon, nabawi ko. Although kumita ng konti, no? So ang average na benta ko noon is 160 pesos. So ngayon bumababa na naman yung XRP. So waiting ulit ako magbodega diyan. And also yung Axie Infinity. Bakit tumaas pa yung Axie Infinity noon? Hindi, ang laki ng losses ko diyan. Sa totoo lang, nasagip lang 'yan ng iba kong mga token. Yung Jasmy, yung Pixel, yan. Pi Network, yan. Yan yung mga nagbigay sa akin talaga ng malalaking profit talaga. Talagang yan, yung mga tokens na yan. Pero, babalikan ko ba yung mga tokens na yun? Hindi pa ngayon, no? So, i-review po natin yun. Pero, yun nga, kung magpo-focus ako, ang napipili ko pa lang ngayong na bantayan is yung Bitcoin, Ethereum, tapos XRP at yung Axie Infinity. Kasi yung Axie Infinity, nandyan pa rin naman yung progression nila. Sabihin na natin na, puro rug pull ang nakikita natin sa Ronin Network, pababa yung excess, tapos ayaw pa i-delist yung SLP. Ano bang gagawin namin doon sa SLP, Sky Maybes? No? Pero still, siguro, yun na yung pinakang, ko talaga, parang pinakang risky play ko na, is itong Axie Infinity. Kasi, tapos na rin naman ako pagdating sa, sa pag-iisip kung ano pa yung mga dapat kong piliin. May Shiba Inu rin ako hanggang ngayon, no? So, tumaas din yung Shiba Inu, nag-times 5 na tayo. Tapos bumalik, nag-round trip yung Shiba Inu ko. Tapos yung VeChain, yan, yung mga tokens ko dati. Ngayon, isipin nyo yung mga token na yon, ikukumpara nyo sa stocks ng Tesla.
ikukumpara nyo dun sa stocks ng Nasdaq, sabihin na natin na pati yung mga stocks ng US. So mas attractive yun sa akin kaysa dito sa manghuhula ako, 'di ba? Kung meron akong 10 tokens na pamimilian, syempre siguro 4 hanggang 6 na tokens ipapasok ko talaga doon sa ano. At syempre, yung mga kagaya ng mga altcoin, no? Kagaya ng sa Axie Infinity, yan ang pinakamababas para sa akin, i-invest ko na. Bakit? Kasi hindi naman ako nag-profit diyan eh. Sabihin na natin kumita ako, oo, pero hindi ako nag-profit talaga ng hindi kagaya nung binigay sa akin. Sabagay, ang Ethereum, hindi rin naman ganun kalaki yung nabigay sa akin profit niya. Pero still, naniniwala ako sa Ethereum. Yun naman dahil naman yun sa mga research ko about Ethereum. Tsaka number 2 yan sa buong market cap. No? Sumunod yan sa Bitcoin. Solana, hindi ko pa ano. So, tingnan muna natin yung Solana kung anong pwedeng mangyari sa Solana. So, yun lang naman ang point dito. Malaking ang competition to kaya kailangan talaga ayusin yung mga altcoin. Hindi na pwede yung mga meme na maglo-launch tapos i-rug pull yung mga kagaya nung mga celebrity coin, kagaya nung nangyari kay sa Trump coin. So, magkano na bang presyo ngayon? So, sobrang baba na, di ba? So, ito kasi, bullish ito pagdating sa market. Pero, mas maganda ito na maging standard na ngayon ng mga bagong ilalabas na mga token. No? Kung hindi na rin naman kayo pang stock level, maganda nga na i-delay na lang ito ng SEC. Kasi talagang hindi kayo mapapansin na talaga dito. Kung nung last cycle, talaga nag-boom yung mga paglalabas ng mga token, kaya hindi na nga nagkaroon ng ultimate altcoin dahil na-flood na ng kung ano ng token yung crypto space. So ngayon, tingin ko, talagang late na ng chance na magkaroon ng mas ng ganung pangyayari. Kasi sabihin natin history repeat itself, pero sabihin natin na mababawasan, malilesen yung mga ganitong mga con artist dito sa crypto space, no? Okay, punta tayo sa ating isa pang balita. So, yung quantum computing threat. Yan. So, alert, FT reports that the crypto industry is now, ito naman na nagbalita naman ng Coin Bureau. Crypto industry is now bracing for quantum computing threat. Ito yung mga brutal truth nobody is in crypto Twitter wants to hear. Meron lang 15 project daw sa mundo o ang seriously building for quantum. Kung wala daw yung mga favorite coin mo dito, you're holding a wallet in a dead clock. Grabe yung balita, no? So, yung mga protocol na to na may quantum resistant, mainnet na, is ito yung QRL, Abelian, Cellframe, Mochimo, Network, Nexus. Tapos, sa PQC Lab, di ko alam ibig sabihin ng PQC. Ito partial naman, Algorand, Hedera. So, sikat naman yung mga yan, token na yan. Actively implementing Quant platform, Tron. Tron, isa rin tong Tron eh. Sayang talaga yung Tron ko. Magkano lang bili ko doon sa Tron ko? 3 pesos ata yun. Tapos binenta ko rin agad kasi hindi ko trip yung ugali nung hindi ko trip yung may-ari ng Tron eh. Si San, pangalan, no? Kasi yun, yung founder ng Tron. Hindi ko trip yung ugali niya. Tapos yung roadmap is sa roadmap lang, nasa roadmap Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Ripple, no? Not listed, not building. Your funds eventually someone else. Harvest now, decrypt later. So yun. So yung quantum computing is yung tinatawag na kaya meron tayong meron tayong content about dyan. So iano ko na lang dun yung aking andun na rin kasi yung aking comment about it sa quantum computing, no? Pero ewan ko siguro yun nga, yung kung maliliit na mga crypto na token, pwedeng maapektuhan ng quantum computing. But the Bitcoin itself, ewan ko kasi may tinatawag na 51% attack kung saan kailangan makontrol mo muna yung 51% ng nodes na lahat ng network, no? Para ewan ko kung Pero, syempre, talagang lumalabas talaga yung ganitong mga balita. So, ang alam ko, hindi lang naman itong unang beses, kaya nga nalaman ko itong about sa quantum computer. Ginawan ko siya ng content.
Kasi matagal na tong issue. So nauulit at nauulit lang ulit yung balita. Threat talaga ito. Sabihin natin na malaking threat ito. Pero mas malaking threat kasi yung mga nangyayari dito sa atin ngayon. O, regulations pa lang, tapos ka na. No? So kung magkaroon man ng quantum na threat, kunyari, nauna na yung regulation, wala na naman kwenta yung hawak mong Bitcoin kung talagang magkakaroon ng regulation about Bitcoin na talagang ipagbawal or i-ban or ipatigil na yung pag-ano ng ano. Ewan natin, no? Pero still, hindi lang ang threat ng quantum computing ay hindi lang naman sa crypto, kundi sa lahat ng industry, no? Pagdating sa military, pagdating sa government. So once na na-encrypt nila, isipin nyo ha, yung Bitcoin mas ano pa yung network niya kaysa sa lahat kaysa sa security ng kasi gamit sa kanya is mga talagang blockchain, no? So may mga iba't iba yan. Kailangan kung may isang maling information ka na nilagay at hindi nag-agree yung isa, talagang yung transaction mo. Isipin mo na lang kung bakit pa nila kailangang Bitcoin ang tirahin or crypto ang tirahin kung pwede naman isang buong bansa. Tingin ko nga mas secure pa yung Bitcoin kaysa sa security ng Pilipinas eh. 'Di ba? Wala akong patunay na gano'n pero still pagdating pa rin sa services, pagdating pa rin sa threat is hindi lang ito sa crypto nag-a-apply ang quantum computing, kundi sa lahat ng industry. 'Di ba? Kasi lahat may security, lahat may private data, lahat may pera lahat, 'di ba? Pati sa bangko, kahit sa bangko 'di ba? Quantum computing is a threat. Pare-parehas lang 'yan, no? So kung magkaroon man ng ganyan nga na alert about dito, so lahat na 'yan, damay-damay na 'yan. So, ewan ko, ano mangyayari sa financial system natin, no? Baka bumalik tayo sa bartering system, no? Pagpapalit mo yung mga livestock para makabili ng damit, gano'n. Ewan ko kung mahak pa yun, or maging threat pa ng quantum computing yun, no? Tsaka isa pa may AI na eh. So, yung AI, yun nga, yung naging news natin kahapon, yung AI, siya na yung bahala sa bahay, asikasuhin ka. Tapos yung, yung mga trabaho, re-replace na ng AI, tapos may quantum computing para sa financial, talagang human extinction nata mangyayari na ito. Tapos ang mangyayari niyan, syempre mag-aaway na yung quantum computer at saka AI, patalinuhan sila. Syempre, yung quantum computer, still, AI is still system yan. So, kung may quantum computer, talagang naapektuhan din yung mga AIs, di ba? Yun naman yun lahat yan is threat. Kaya kung merong quantum computing, talagang siya, malaking threat siya dito sa atin. Pero, kahit hindi na ako wala na yun game over na tayo nun Once na merong isang ganyan, sunod-sunod na yan, no? Para bang, na lang yan, sige, para hindi ka namin hakin, bayaran nyo kami para hindi na kami manggulo niya sa iyo. Ganun na mangyayari dyan, no? Kasi kahit ako kung meron akong quantum computer at nakayang manghack na kahit anong 'di ba? So bakit ko sisirain yung isang kung pwede ko namang gatasan? Kung ako yun kasi power yan Kailangan pa ba nila ng pera? Kung sino man ang nakagawa niyan o kung sino man, kailangan pa ba ng pera niyan? Kagaya ng US or kagaya ng ibang bansa. Kung meron silang ganyan at gagamitin nila, hindi na yan para sa pera kundi para na yan sa power. Kasi once na hawak nila yung power, yung pera susunod na yan. Diba? Yung bansa, yung industry na under nung power nila, talagang makokontrol na nila yun. So, government is about control. So, ibig sabihin, kung magkaroon man ng ganyan, hindi yan basta-basta magagamitin, kundi gagamitin yung pang hostage para mahawakan niya yung isang establishment, isang industry, or yung tinatawag na isang bansa. Ayun. So, punta na nga tayo dun sa ating pang 48 days. Napapasarap talaga. Napapasarap. No? Punta na tayo dun sa ating pang 48 days ng ating codex. Ito na.
Parang ang sarap pala mag-news, no? Araw-arawin na nga natin tong news, no? Ayan, tapos punta na tayo dito. So, ang mga task natin ngayong araw na to is win 1 rank arcade battle, release an Axie, buy any bag, feed 5 regular Coco Choco, win 2 arcade battles, open a premium, feed 1 premium. Ayan, so open muna tayo ng pouch. Premium pouch ba? Premium pouch. Dito tayo makachamba dito. Ang ganda sana kung makakachamba ako ng ano man lang. Ng Axie, no? Sisilipin din kasi natin kung mayroon na rin rewards, no? So, gusto niyo ba yung mga ganito? Yung nagamit mga news tayo. Lalo na about dito sa crypto. Parang, isa rin kasi, nagbabasa rin naman kasi ako ng mga news araw-araw. So, hindi na, dagdag ko na lang dito sa ating content para may share ko sa inyo. No? Pero, ewan ko gulat din ako doon sa mga balita na nakita ko eh. Kasi kagaya ng quantum computing at saka yung sa mga RWA. So, discuss naman natin yan. So, i-ano ko na lang dito sa ating video. I-recommend ko na lang yung quantum computers. Open na premium, feed 1 premium Coco Choco. Feed 5 regular Coco Choco. Ano maunahin natin dito? Ito na lang muna tayo sa feed 1 premium Coco Choco to collectible Axie. Sabihin natin si Princess. Ay, 55 pa na pala si Princess. Kala ko 56 na. Binaduling na ako. Layo pa pala ni Princess. Mga kapatid. Napalevel natin to para sabay-sabay sila mag-60. Para kung sakaling mag-60 silang tatlo, mapapalitan ko silang tatlo sa team. Papalitan na natin sila ng ibang Axie. Tapos feed pa tayo. Feed 1 premium. Feed 5 regular Coco Choco. So, feed 5 regular Coco Choco. Dami na natin 190 na. Puro kasi tayo buy nito eh. Pero magagamit pa naman natin siya in the future kaya okay lang. Feed 5 regular Coco Choco, win 2 arcade. So, okay na tayo dyan. Buy any bag tapos release any Axie tayo. Buy muna tayo ng bag. So, ang ating unang gastos ngayong araw is $1.1. So, ito na lang ang bili natin. Ito na lang naka-rosa. Ay, hindi. Ito pa lang. Ganda ba to? Alam ko puro. Ito na lang kaya. 1.12. Bag Axie. Ito na lang. Para negro. O 1.12 na. Una nating gastos ngayong araw. Ito lang palang gastos natin. Wala na palang ibang bibilhin. So, 69 pesos. Tapos, win 1 rank battle. Release an Axie. So, release tayo ng Axie. Kahit anong Axie. Hanap na lang tayo dito ng highest level lowest level para madaling makahanap. Siguro plant na lang pala i-release natin. Plant na lang. Ito na lang. Si SC31. Release na natin si SC31. Bye-bye. So, nakadalawang release tayo ngayon. No? Wala, no? Choice ako, guys. Kailangan natin habulin yung bounty, yung para makatapos tayo. Sayang din kasi. Ilang araw na lang naman. Sakto kasi may buy tapos may release. Kaya hindi rin naman nabawasan yung dami na natin. Nga lang, sayang din yung mga na-release nating Axie. Ayan, so win 1 rank. Okay na tayo dyan. Mamaya na-release na buy any bag Axie. Feed 5 regular Coco Choco. Win 2 arcade battle. Open a premium pouch. Feed 1 premium. At isa pa. Release any Axie. Yun. So, refresh muna natin. Tingnan natin kung pang ilan tayo. At saka kung may rewards na ba, wala pa rin kami rewards. Anong araw na? Ano ba naman yan?
Ayan, so 12 ilan pang 48 days soon. Mabula ba tayo? Dalawang level ba tayo ngayon? Check na lang natin mamaya. Yun, meron na tayong makiklaim. So 2 days pa, 5.4. BXS, so ngayon lang siya nag-appear, no? Yan, so sa Black Killing, isang level lang. So hindi pa rin tayo nakahabol. So meron na lang tayong 7 days para matapos. So kakapusin tayo ng isang araw pa. Tama ba? 48 days, 7, hindi pang 48 na ngayon eh. So 8 days. 8 days pang kulang natin. Kasi pong 40, ano ba? Lilito na ako, 48, ito ay 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So, isang level pa. So, kahit ma-advance tayo ng 2 araw, para at least pang 55 days, relax na lang tayo. Sayang din kasi, di ba? So, maganda lang nun kung magagawa natin yun. So, hindi na natin kailangan gumastos dun sa, hindi na natin nagamit yung ating codex, no? Siguro sana may gamit pa siya next season. Kasi plus 20 levels din yun. So, magagamit pa natin siya sa susunod. Ayun lang. No? Ano pa ba? So, level natin, parang ang dami nagpa-participate sa bounty board ngayon, no? Parang ang dami nagpa-participate ngayon. Ba't kaya? Ayan, so maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers. Like and share ating mga video at syempre tulungan nyo ako sa aking algorithm. Hindi tayo may kalat ng sobra-sobra. Kaya mag-comment kayo dyan at mag-like and share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo mga ma'am sir. Saludo sa inyong lahat. At syempre magkita-kita na tayo sa arena. Ano nga ba lang masasabi dun sa ating mga balita? Game on!